saya ka na. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tsak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang laza. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. 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 Sing we on Noel, sing we on Noel, sing we on Noel, sing we on Noel. Sing Noel, sing Noel, Noel, 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 Noel. Sing we on Noel, 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 sing we on Good morning, everybody. Good morning. Paskong Pasko. Correct. Parang lumulutang, diba? Good morning, everybody. Ang mga choirs natin ay nagbabalik na naman po. Good morning po sa inyo, mga kapuso. Ikalawang araw na po ng buwan ng Setyembre at ngayon ay Fun Friday! Kaya gising-gising na tayo at bango na, simoy Pasko na dito sa Unang Hirit. At syempre, maraming salamat muna sa ating guest choir ngayong umaga. Ang Minstrels of Hope, kaway-kaway, mula sa Paco, Manila. At dahil nga simoy Pasko na, Christmas countdown muna tayo. 114 days na lamang po ay Pasko na! Alright, di ba Ate Sue, nagbibilang ka na rin? Nagbibilang ako hanggang paa. At kasabay ng ating paghihintay sa Kapaskuhan, marami kaming inihandang gimmick at sorpresa sa inyo ngayong umaga. Kaya ngayon simula na ng Paskong Pinoy at parating na ang weekend. Abay, simula ng nilis ng inyong mga itinatagong Christmas tree at decors. Mamaya, bibigyan namin kayo ng tips para muling mapakinabangan ng mga yan. Maalikabok na. Maalikabok na yan. For sure. Ilabas na mula sa inyong mga baul. Pwede na. Samantala, ito na panibagong karangalan po ang natanggap ng inyong paboritong morning show, ang Unang Hirit. Yan ay sa 54th founding anniversary ng Social Security System kahapon. Mismo ang inyong lingkod po ang tumanggap ng parangal sa kanilang opisina. Ayan po yung ating award. Thank you, Lynn, for representing all of us. Yung mga gawa pa after Unang Hirit. Yes. Yan. Kaya mula sa amin dito sa Unang Hirit, maraming salamat po sa SSS para po sa parangal na ibinigay niyo sa amin. Napakaganda. Excellence in journalism na rin nakuha ng Unang Hirit. Ayun na. Kasama ko si Boss JM. Congratulations. Congratulations natin at buong staff ng Unang Hirit. Thank you po sa SSS. Lahat tayo nakikinabang sa SSS. Oo. Lalo na ikaw, I need you. Malapit ka na. Maternity benefit. Tapos na, na-file na. Dokumento, yes. Pero syempre, bago ang lahat ng yan, narito muna ang mga balitang dapat yung malaman sa ating Top Hit. Sa pinakauling weather bulletin po ng Pag-asa, patuloy pa rin makararanas ng pabugso-bugsong ulan sa Luzon. Yan ay dahil pa rin sa umiiral na southwest monsoon o hanging habagat sa naturang lugar. Magiging maulap naman ang papawirin sa Visayas at Mindanao. Pinag-iingat po ng Pag-asa ang publiko na nasa apektadong lugar sa posibleng flash floods at landslides. At para sa latest sa ating panahon, makakausap natin si Ginoong Sunny Paharilla, ang weather forecaster ng Pag-asa. Sunny, good morning! Magandang umaga po, Rhea. Magandang umaga rin po sa inyo pong masugid ng mga taga-subaybay sa inyo pong programa. Alright, Sunny. Kamusta naman ang ating magiging weather ngayong weekend at lalo na ngayong araw? Malaki ba yung possibility na maulan pa rin? May mga pag-ulan pa rin po tayo, lalo na dito sa NCR or dito sa Metro Manila. But more of a light rains na lang po tayo. Hindi na po masyadong malalakas yung mga pag-ulan na ina-expect po natin. At more dito po sa bandang tanghali at saka sa hapon. So ngayong umaga medyo
mayang mga alas 10 pa po ina-expect po nating mga ulan. Pero yun nga, hindi na nga din kalakasan. And then, in-expect po natin na magkakaroon po tayo ng gradual improvement up to tomorrow. Dahil nga itong nagpapalakas ng ating southwest monsoon ngayon ay itong bagyong si Talas na nandito pa nga sa malayong hilagang silangan po ng bansa. At inaasahan nga natin na ito'y papalayo na at magla-landfall sa Japan, kaya ito'y ini-expect din natin na hihina na yung epekto sa atin. So towards tomorrow, and then lalo na sa Sunday, ay mas magiging maganda na po ang in-expect nating panahon dito po sa Metro Manila. Naku, maraming salamat naman. At sunny weekend tayo. Pero sunny, namamataan tayong weather disturbance aside from Talas na medyo nakaka-apekto. Pero sabi mo nga, malayo-layo naman. Wala po, yun ang magandang balita. Wala po tayong nakikitang anumang disturbance na nasa labas, nasa loob o nasa labos man ng Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating panahon sa susunod na 3 araw. So, ina-expect po natin na pagganap na ngang malayo na itong si Talas, hihina po yung ating southwest winds na nagdadala po ng weather dito lalo na dito sa kanlurang bahagi. Kaya ina-expect po natin na mas magiging maganda. Sa Visayas at Mindanao naman ay mas maganda kahit ngayon ang ina-expect po na panahon. Maliban na lamang sa medyo dense na cloudiness dito po sa may Panay Island at dito sa may Iloilo area, pero hindi naman ganun kasibir ang mga pag-ulan. Ay, salamat sa magandang balita, Sunny. Maraming salamat sa iyo, Sunny Paharilla, ang weather forecaster ng Pag-asa. Samantala, nagsimula na pong bumaba ang level ng tubig sa Lamesa Dam matapos tumigil ang malalakas na pag-ulan. Sa pinakahuling ulat ng pamunuan ng Lamesa Dam, bumaba na sa 80.08 meters ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Mas mababa ng 7 centimeters sa spilling level nitong 80.15 meters. Pero sa kabila nito, naka-red alert pa rin po ang mga otoridad at hindi pa rin inaalis ng Pag-asa ang babala sa mga komunidad malapit sa Tulyahan River na posibleng bahain kapag nagpakawala ng tubig ang dam. Pero paglilinaw po ng pamunuan ng dam, sa level ng tubig ngayon ng Lamesa Dam, aabutin ng 2 oras na walang patid na ulan bago nito maabot yung spilling level. Okay, samantala nagbabala naman ang Mines and Geosciences Bureau na may banta pa rin sa mga nasa paligid ng Mount Balimpuyo sa Olongapo City matapos silang mag-inspection doon. Ayon sa MGB, posible pa raw kasi masundan ang nangyaring paggulong ng bato pababa ng bundok. Kaya ang nakikita nilang solusyon dito ang pagkakaroon ng controlled blasting o pagpapasabog ng bato. Pero sa ngayon, patuloy pa rin pinagbabawalan ng mga otoridad ang mga residente na manatili sa loob ng 100-meter radius mula sa paanan ng bundok. Taong 2008 pa raw, nasa listahan na ang Mount Balimpuyo sa landslide-prone areas ng MGB. Samantala, aabutin pa raw ng 3 hanggang 5 araw bago tuluyang humupa ang baha sa Agoo, La Union dulot ng Bagyong Mina. Kaya naman ang ilang taniman ng palay, nagmitulang dagat na. Ilang palaisdaan na rin ang umabaw. Maging ang eskwelahan, hindi pa makapagklase dahil lubog din sa baha. Bukod sa mga nasirang pananim at infrastruktura, pinapangambahan na rin ang pagkalat ng sakit sa lugar gaya ng dengue at alipunga. Baha pa rin, tagal. Sa ibang balita, siniguro naman ng Department of Agriculture na walang pinangangambahang shortage sa bigas at mais matapos ang nangyaring pananalasa ng Bagyong Mina. Ayon kay Agriculture Secretary Proceso Alcala, inaasahan pa rin daw nila na ang magandang ani ngayong taon. Yan ay kahit pa umabot sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng nasirang pananim dulot ng Bagyong Mina sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon pa kay Alcala, may hindi pa nagagamit na stocks ng bigas na nasa 36% na mahigit 200,000 tonelada ng inangkat na bigas mula sa ibang bansa. Pinayuhan naman ni Alcala ang mga magsasaka sa mga storm-prone areas na magtanim ng crops na madaling anihin. Samantala, unti-unti na raw na mararamdaman sa merkado ang pagtaas ng presyo ng sardinas sa mga susunod na araw. Ayon kasi sa DTI Undersecretary Zenaida Maglaya, ipinatupad na kahapon ang pagtaas ng sardinas pero dahil may old stocks pa mga supermarket, baka raw sa susunod na 2 linggo pa maramdaman ng dagdag presyo. Sa kanilang tala, aabot sa 20 hanggang 30 sentimo ang magiging taas presyo sa kada lata ng sardinas. Bunsod daw ito sa pagtaas ng presyo ng isda simula pa noong Marso at pagbaban sa isdang tamban. Inaasahan din daw na pulungin na DTI ang mga suppliers para sa ilalabas na suggested retail price. Pagdating naman sa mga Noche Buena product,
Sinisimulan na po namin alamin sa mga producers ito ang presyo. Kasi nakamaagang Pasko talaga sa buong mundo, diba? Sa bagay parang yung picture natin, nagsistart na tayo mag-cure ng ham. Oo, kasi pag daw matagal ang curing, mas masarap, di ba? Oo. So, kailangan ngayon pa lang, bumili na tayo. Umpisa na natin. Umpisa na rin natin mag-budget. Oo, totoo yan. Yun, ha? Pag may babudget Meron na. na ako, may mga regalo na pala ako sa inyong lahat. Uy, ang galing! Weeks na nawala. Lahat, hindi, lahat nilista ko na habang may sakit Namili ako. na si Connie, maaga siya. Excited ako yung pagbabalik ng kastanya. Kastanya. Oo, meron din yung iba all year round, nagbebenta sila. Pero Pero matigas ang hirap type, hanapin eh. Yung mga masarap na klase. last year.